Ano yung magandang gamitin na mas makakatipid, mas mabilis, at mas matibay? Itong conventional slab, ito yung traditional na ginagamit natin na slab na gumagamit tayo ng formwork na coco lumber or itong steel deck or metal deck. So yan pag-usapan natin. Una, kung ano yung mas matibay. Pares silang matibay kasi kayang i-design ni civil structural engineer itong conventional slab na kayang kargahin yung buong barangay. Ganon din si steel deck. Kayang i-design ng supplier or ng engineer ng supplier na kaya niyang kargahin yung buong barangay. Kung ang pag-uusapan natin, para sila matibay. Nagkakatalo na lang yan siya pagdating doon sa site, sa workmanship, kung paano gawin itong conventional at kung paano itong gamitin yung steel deck pagdating sa site. At kung ang pangalawa, kung ano yung mas mabilis. Mas mabilis is steel deck. Wala tayong pag-usapan doon. Pagdating naman kung saan makakatipid, mas makakatipid ka rin kay steel deck. Si steel deck kasi hindi mo na kailangan ng forma o plywood para pang forma ng slab. Hindi mo na kailangan ng maraming coco lumber. Tukod lang pwede na. Hindi mo kailangan ng maraming manpower dahil nga hindi mo na kailangan pormahan. Pagdating sa materyales, mas less yung concrete niya, mas manipis siya ng konti, at hindi mo kailangan ng bottom bars. Kaya mali yung paniniwala na ang gamit ng steel deck ay pang porma lang. Ang steel deck siya yung nagpapatibay ng slab dahil yun yung pamalit ng bottom bars. At additional information lang, kung order kayo ng steel deck, sukatan nyo sa actual. Huwag nyo kukunin yung sukat doon sa drawing o sa plano. Dapat sa actual. Kasi pag kinuha nyo doon sa drawing, pagdating doon sa site, minsan nagkakaroon na discrepancy. Para mas safe kung gaano kahaba yung steel deck na kakailanganin mo, magsukat ka sa actual. At din yung pang-apat is yung downside ng conventional at saka steel deck. Dito sa conventional, wala tayong pag-uusapan dyan. Kasi matagal na natin itong ginagamit, kumbaga, subok na. Dito sa steel deck, dahil nga bakal siya, pag ginamit mo siya sa slab, tapos nagkataon na mababa yung ceiling mo, tapos wala ka pang kisame, o nagkataon pa malaki yung bintana mo, mas mainit siya. Kumbaga, mas mabilis siya mag-attract ng init na galing sa labas. Kumbaga, pag nasa loob ka ng bahay, pakiramdam mo mainit. Tapos, pag ginamit mo pa to sa roof deck, yung init niya, dahil mas manipis siya, mas tumatagos yung init niya. At isa pang downside ng steel deck, pag nagkaroon ng tagas yung roof deck mo, mahirap hanapin kung saan galing yung tagas. At isa pa, dahil nga mas manipis siya kaysa kay conventional, yung vibration niya mas malakas kaysa kay conventional. Na pwede, halimbawa na mayroong kang tiles na pwedeng matuklap yung tiles mo dahil gumagalaw siya. Ngayon, kung ako ang tatanungin nyo kung ano yung magandang gamitin, kung si client ay nagtitipid at ako isang contractor at hindi naman si client masyadong concerned about sa mainit sa loob ng bahay, yung vibration ng slab, yung hindi siya masyadong concerned kung halimbawa nagkaroon ng tulo, mahirap hanapin, at yung posibleng matuklap yung mga tiles, pipiliin ko yung steel deck. Makakatipid siya. As a contractor, mas mabilis gawin. Huwag mong gawin ito kung magkakabit ka ng steel deck. At huwag mo nang ipagpilitan na tama ka at mali ako. Kung mapapansin nyo, yung steel deck ay nakapatong lang doon siya sa forma o sa plywood. At yung nagkakarga lang ng steel deck ay yung bakal na naka-welding sa kanya. Ngayon, pag nabuhusan mo na yung beam at tinanggal mo ngayon yung forma, ang mangyayari ng steel deck mo, parang wala na siyang silbi. Pag tinanggal mo yung forma, parang ganun lang mangyayari ng steel deck mo. Na dapat na yung purpose ng steel deck, siya yung magbibit-bit ng slab, siya yung nagpapatibay sa kanya. Ang mangyayari ngayon, dahil nga wala ng tibay yung steel deck, ang magbibit-bit ngayon ng slab mo is yung top bars. Kaya kung mapapansin mo kung bakit yung steel deck mo ay umaalog or malakas yung vibration, yung iba pa lumulundo, na dapat hindi lumulundo yung slab mo. Ang palatandaan na tama yung pagkabit mo ng steel deck, dapat yung steel deck ay nakapasok siya ng 2 inches. Kung mapapansin nyo, yung kapal ng concrete cover ng beam ay 2 inches. Kaya yun ang palatandaan mo. Itumbok mo lang yung steel deck mo doon sa anilyo o yung stirrups niya or ties niya. Ngayon, kung ano pinoproblema mo is yung butas ng steel deck, kailangan mo talaga itong pormahan. Kailangan mo siyang takpan, gamit ka ng plywood, gamit ka ng coco lumber, diskarte na ni foreman yan. Yung iba, binibend nila to para matakpan yung butas, katulad yung nakikita nyo. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin na mahaba na yung experience mo at ginagamit mo siya sa napakahaba ng panahon, tandaan nyo, hindi nadadaan sa haba ng experience kung mali naman yung ginagawa mo. Naalala ko, nung nag-aaral pa ako matutong magbike, nakikinig ako sa nagtuturo sa akin at maingat ako na baka maaksidente ako. Pero nung natuto na ako magbike,
At pakiramdam ko na magaling na ako, hindi na ako nakikinig sa nagtuturo sa akin at na-aksidente ako. So I hope nakapagbigay ako sa panibagong information. Kung bago ka pa lang sa channel to, please subscribe to this channel. Tsaka pahita lang din ng bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? Next time ulit, God bless at tsaka ingat lagi!